So what's up guys, Dangshu Vinci here. For today's vlog, classic moto vlog lang muna tayo habang wala pa tayong mga ride. Sa ngayon pupunta akong Tagaytay, kakain lang doon, tapos magsisiesta habang di pa bumabagsak ang ulan. Ganun pa man, ang topic natin for today guys, gusto ko na pag-usapan natin. And ito rin kasi napapansin ko, bakit nga ba parang ang baba ng resale value netong CF Moto 300SR, konti lang bumibili at so on and so forth. Ano ba ang reason? Bakit nga ba ganun na nangyayari sa bike na to? And eto mga sasabihin ko is personal opinion, based na rin sa mga napapansin ko, nakikita ko ganyan. Especially yun, naghahanap ako ng bike na katulad nito. So kung bago ako pa sa channel ko guys, matagal na ako motorcycle rider. Start ako way back 2014. Start ako sa Underbone and then nag-upgrade hanggang sa makarating dito sa point na to. Ilang beses na rin ako nakagamit ng sports bike, parang pang-apat ko na yatang sports bike to. So sinasabi ko to kasi para kahit paano magkaroon kayo ng idea kung saan ako nanggagaling, at the same time based na rin sa experience ko. So ganun pa man, bakit nga ba? Bakit parang konti lang bumibili na itong 300SR? Tapos kapag titignan nyo sa marketplace, parang baba ng resale value, na tipong ang SRP niya is nasa 160 plus, tapos ang bentahan, may nakikita ako less than 100. Fresh na fresh pa yung motor na yon. Pero bakit nga ba ganun na nangyayari, no? Ang isa ko nakikita ang reason guys kung bakit ganito ang nangyayari sa CF Moto 300SR is because practicality. And I think hindi lang to nangyayari sa CF Moto, parang nangyayari to lahat sa sports bike, practical wise. Kasi mostly ng motorcycle rider dito sa Pilipinas, ginagamit ng motorcycle for commuting, trabaho, hatid sundo. Parang kung gagastos sila ng pera, mas prefer na nila yung magagamit talaga nila for practicality. Practicality in a way na, yun nga, gagamitin for commuting, gagamitin for may angkas na tao, ganyan. And since it's a sports bike, hindi siya practical gamitin doon. Since ang bike na to is designed for fun. For weekend ride, track day, cornering, ganyan-ganyan. May ilan na gumagamit ng ganitong klaseng motorcycle for, yan, ginagamit nila for daily ride, commuting, nag-aangkas sila ng mga tao. Okay lang din naman. Pero in long term, syempre, makaka-feel ka ng parang hindi siya comfortable. Since it's a sports bike, hindi ganun kabenta yung mga ganitong klaseng bike when it comes to Filipino riders, kasi nga yung practicality na binibigay ng bike is hindi ganun kaganda. Number 2 na nakikita akong reason kung bakit hindi ganun kabenta itong CF Moto 300SR, ito specific na to sa bike na to, meron siyang mga issue. We all know, kapag sinabing issue, discourage agad yung mga consumers. Madi-discourage agad sila sa pagbili ng ganitong klaseng motorcycle, where in fact yung mga issue na yon is technically madali naman solusyonan. Ako bago ko kunin tong bike na to, nag-research muna ako. Humingi ako ng mga feedback, nagbasa-basa ako ng mga feedback, nagbasa-basa ako ng mga reviews sa mga internet, ganyan-ganyan. And mostly naman, ang common issue is yung gear indicator, tapos may leakage sa may transmission ba, di ko alam. Pero napakadali naman solusyonan. Madaling solusyonan yung issue na sinasabi nila dito sa bike na to. Pero syempre, issue is issue pa rin. Kaya may mga ilan na di-discourage na bumili ng ganitong motorcycle kasi nga dahil sa mga kumakalat na issue na yan. Pero kung iisipin mo, kung lalawakan mo yung pag-iisip mo, may solusyon. May solusyon sa sinasabi na ng issue with this bike. Kaya ako hindi ako na-discourage, kasi kung if ever man dumating na ako sa point na yon na lumabas yung issue ng aking motorcycle, since alam ko na rin naman ang solusyon, yan gagawin ko. Pero hindi naman natin masasabi lahat ng rider is katulad ko, since magkakaiba tayo ng preference, magkakaiba tayo ng discount sa buhay, ganyan. Yan yung isa ko nakikitang reason kung bakit hindi ganun kabenta ang itong CF Moto 300SR. Pangatlong reason na nakikita ko, dahil sa kanyang brand na CF Moto or China made. Pero CF Moto is kakaiba na China brand dito sa Pilipinas. Marami na silang napatunayan when it comes to kanilang brand, sa reliability, sa performance, sa quality ng kanilang motorcycle. Yung ibang Pilipino, ibang tao is nadi-discourage bumili ng ganitong klase motorcycle kasi ayaw nilang mag-risk na bumili ng ganitong bike, especially dahil sa kanyang brand na China made. Pero like I've said, matagal na sa market si CF Moto, may mga napatunayan na siya, may mga napakita na rin siya in terms of warranty, in terms of service, ganyan, na based din sa mga nababasa ko is maganda naman ang kanilang service. Pero since it's a China brand, parang nadi-discourage yung mga tao na bumili ng ganitong klaseng motorcycle. Pangapat,
na reason na nakikita ko bakit ayaw nila bumili ng ganitong klase motorcycle. It's because yung kanyang parts availability. Yan isang common na hinahanap ng isang motorcycle consumer kung kamusta yung pyesa ng ganitong klase motorcycle. Kung accessible ba, madali lang ba makahanap, madali lang ba palitan, and so on and so forth. May ilang lugar kasi dito sa Pilipinas na wala pang ganitong klaseng motorcycle. Wala pang ganitong kasa. Wala pang CF Moto na kasa. Parang ang kasa lang na nandito sa Pilipinas is, I don't know kung meron sa Cebu, pero alam ko sa Bicol wala. Walang CF Moto sa Bicol. Marami dito sa Metro Manila, pero sa Bicol wala eh. So syempre, kung meron ka CF Moto na motorcycle at nasa province ka at walang kasa doon na manapit sa'yo, syempre, nakaka-discourage nga rin naman talaga. So what if magkaroon ng problema, magpapa-PMS ka, and karamihan din naman ng mga mekaniko is hindi pa sila familiar with this brand, with this bike. So parang yan yung isang nakikita kong factor kung bakit di sila bumibili ng CF Moto, kasi yun nga, konti lang yung parts na napagbibilhan. Kung meron man, it's either nasa China or orderin pa, wala yung common na nabibili. Parang specific lang talaga siya for CF Moto, parang ganun. Kaya ayan, parts availability, kasa and parts availability sa mga lugar na walang ganitong klaseng brand. Baka ibang reason kung bakit hindi masyado mabenta tong CF Moto or bakit ang bilis bumaba ng resale value niya, ganyan. It's because parang every year nag-update sila ng motorcycle. Kada taon may dinadagdag sila na wala sa previous model. Sample na lang natin itong model ko, 2021 model. Na-release ang CF Moto nitong 2020. And then itong 2021, parang nagkaroon sila ng panibagong update. Parang mas in-enhance nila yung yung bike, tinanggal na yung mga common issue, etc. etc. Itong 2022, dinagdagan nila ng sleeper clutch. So parang nangyari, yung mga 2021 model, since wala silang sleeper clutch, parang nangyayari sa kanya is humina na rin yung sales, kasi nga may bagong lumabas na model na mas updated ng previous model, kaya bumababa yung resale value, kasi nga every year nag-update sila ng bike. Sample natin si Yamaha, si Honda, sila Kawasaki, Suzuki. Mapapansin nyo sa bike, sa mga brand nila, sa mga model ng bike nila, ina-update man nila, pero parang every 3 years, every 5 years, minsan pa nga parang hindi na nila ina-update within 10 years, parang ganun. Kumbaga kung ano yung ilabas nila na model, yun na yung final for that lifespan ng motor na yun. Sample natin itong Suzuki Raider FI. Si Suzuki Raider 2016 model, kung tutusin, 2016-2017 model, ang pinaka-update lang na nangyari sa kanya, sa base experience ko, yung pinaganda nila yung suspension. After that, puro na lang, decals na lang. Wala na silang ibang dinagdag, puro decals na lang ang nangyari. Kaya yung resale value ng Raider 150 FI, kahit na mababa na yung modelo, is parang hindi nagbabago compare dito sa CF Moto, na since every year nag-update sila ng motorcycle, every year meron silang dinadagdag sa motorcycle, bumababa ang kanyang resale value. Sample natin NK, CF Moto NK 400. Unang na-release 2020 yata, 2019 ganyan. Ang headlight niya is halogen. Tapos after isang taon yata, in-update nila yung headlight, ginawang LED. Tapos after ilang taon din, in-update nila yung speedometer, ginawa nila ang TFT display. Tapos ngayon 2023, phase out na ang NK400. So mas lalo bumababa yung resale value ng motorcycle kapag madalas mong ina-update. Parang ganun. Kaya yan yung sa tingin ko kung bakit bumababa yung value ng isang motorcycle. At the same time, bakit konti na yung bumibili ng bike na to, dahil sa mga nabanggit ko. Kasa and parts availability, dahil sa brand, so on and so forth. Pero kung ako pa pupiliin, kung pagbabasehan natin yung performance na binibigay ng motorcycle, yung specs na binibigay ng motorcycle, like TFT display, upside down forks, dual channel ABS, 300cc sports bike, full LED headlight, sobrang bang for the buck na etong bike na to. Wala ka nang hahanapin dito, aalagaan mo na lang to, may-maintain mo na lang talaga siya ng maayos. Kasi sa category na 300cc, parang ilan lang yung may ganitong klaseng motorcycle na nandito na lahat kung tutusin. Matakas na makina, kaya in my opinion, isa sa the best bike in terms of specifications and pricing, etong
CF Moto 300 SR. Kaya ma-advise ko sa mga nagbabalak bumili ng ganitong motorcycle or nagdadalawang isip magbumili ng ganitong motorcycle. For me, kung i-maintain mo siya na maayos, i-maintain mo siya lagi, hindi mo siya yung parang gagamitin lang ng walang pag-iisip, parang ganyan. Possible na magkaroon talaga ng sira ang motorcycle. Kahit anong motor yan, kung hindi mo maintain na maayos, kakaroon talaga ng issue yan. Kung lumabas man yung issue, may mga solusyon. And hindi lang naman itong motorcycle ang may ganong issue. Sinasabi na ng issue. Kahit yung mga Japanese brand, meron din. Sadyang common lang talaga ang nangyayari sa ganitong klaseng brand, yung ganong issue. Pero still, meron namang solusyon. Pero at the end of the day, ko pa rin naman susunod. Pera mo pa rin naman yan. Sa ako, yan yung opinion ko, yan yung napansin ko, yan yung sa tingin ko kung bakit hindi ganun kabenta ang CF Moto 300 SR or particularly ang CF Moto na motorcycle compared sa mga Japanese brands. So since nandito nga sa Tagaytay guys, I guess dito ko na tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Pahintayin na ng mga susunod ko na vlog. At the same time, sana hindi umulan kasi pupunta sana ako ng Kabyang. But anyway, you'll know the drill. Ride safe. Peace out.